magsalita sa inyong harapan. Pero noon pa man, alam kong walang madali kapag ikaw ay Marcos. Nanginginig ako at ang aking boses, hindi dahil ako'y natatakot sa inyo, kundi dahil nalulungkot po ako. Ipagpaumanhin ninyo kung sa gitna ng pagsasalita ako, ako'y hihinga dahil sa bigat ng aking kalooban. Pero hindi yan ang dapat kong ihingi ng paumanhin. Hindi yan ang kasalanan ko sa bayan na dapat ihingi ko ng tawad. Narito po ako dahil sa tawag ng Iglesia ni Cristo para sa transparency, accountability, at hustisya. At dahil sa tawag ng sarili kong konsensya, bilang senador, bilang kapatid, bilang Pilipino, bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam lang ng buong pamilya ang problema sa kanya. Totoo lang, mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Noon, dahil may tatay pa kami, hindi ko pa siya responsibilidad. Noong tumatanda, ay mas naging nakakabahala. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ng pamilya, seryoso ito. Minsan, kami ng Presidential Guard at Metro Gongga ang naglilinis tuwing nagpa-party po sila. Maruhay kaming magkakapatid sa ibang bansa. Kami lang. Kinumbinsi ko pa si Bongbong. Pakasalan mo na si Lisa. Naisip ko noon, kapag nag-asawa siya, malalagay na sa tahimik at nagkakaroon ng direksyon. Ang laki ng pagkakamali ko. Mas lumala ang kanyang paglulong, pagkalulong sa droga. Ihas pa na silang pag-asawa. Pinagkagandang siya ng Ilocos. Ayan ng mga tao doon na halos hindi siya pumapasok. Tuwing kukumprantahin ko siya, ay nagsasabi siyang magbabago na siya, aalisin na niya ang bisyo. Hanggang sa may nagsumbong na naman sa akin na sa paggising pa lang sa umaga, kasabay ng almusal, marijuana pala. Hapon sila na siniinuman at gumagamit ng cocaine. Isang ng asawa at barkada. Tulad ng ama ko, tinastigo ko ang mga barkada niya. Ang nasirang si Bong Dasa,
si Andy Cruz, Inigo, Tony Boy, Shaq Anton, alam ko ninyo yan. Nag-resign na sa takot ang mga pulis nila at staff dahil sa lumalalang bisyo. Dayos ko sila tayo kung gusto niyang ituwid ang buhay niya. Gusto niyang mag-vice-presidente. Hindi siya pinalad at lalo nagkaroon ng oras para sa bisyo. Simula noong naging malabo sa amin ang lahat. Kaysa mag-away, bigla na lamang lumayo ang loob namin sa isa't isa. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nasa siya sa listahan ng mga celebrities, mga artista, Maricel Soriano at iba pa. Nasinsin itong ginanasap si Pangulong Rodin. Halos malikluhot ako. Sinabi ko ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at sa kalalaman sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Labis ang takot ko at pag-aalala. Kinausap ko siya at sabi siyang talagang siya ay nagbabago na. Muli at lagi, hindi ako nawalan ng pag-asa. Ako'y naniwala ulit. Mula noon na natatanggap ko na lang na balita tungkol sa kapatid ko ay regular na pagpapadoktor. Kaya kumalma naman ako. Inisip ko, totoo, dahil na-opera na ang tuhod niya sa gout. Siguro, totoo na ito. Hanggang nito, nalaman ko na tuloy ang paggamit niya sa mga party na garapalan naghakain ng droga. Pinagmamalaki pa na pag-asawang kayang-kaya nila ang microdosing ng cocaine. Hati-hati ito daw para 4 na beses sa isang araw. Hindi mo bilis ko. Bye! Ngalo tayo! Silang mag-stem cell. Blood transfusion. Kayang-kaya raw. Hindi ko maintindihan ang pinagsasabi. Noong 2021, kahit paano, nagkikita kami at nagkakausap. Sumampa siya sa aking talagang hinintunan niya. Naniwala ako kasi sabi niya gusto niyang tumakbo. Ang sabi ko, tutulong ako sa abot ng aking makakaya. Ipinakilala ko si Bongbong kay Inday. Naging magkatandem sila. Pagkatapos noon ay biglang hindi na niya ako ulit kilala. Kahit si Inday, nagtataka. Bigla ko na itsagwera. Kahit ganon, nakampanya pa ako para sa kanya. Kahit si Inday na lang ang aking nakakausap. Hindi ko alam bakit ako nakaban sa headquarters nila sa Mandaluyong. Hindi ko alam bakit walang nagre-report sa akin tungkol sa kampanya. Sa totoo lang, masakit nang aminin. Nung dinidisqualify na siya, halos papaboran ko na sana dahil may nagsumbong sa akin mula sa kanyang campaign team na gumagamit na naman siya. Nung sinabi ko, siya at mga taong nasa paligid niya, nagkaisa silang tuluyan akong alisin sa kampanya na ako naman ang bumuo. Sinabi nilang gusto ko na siya ay mag-disqualify
para ako ang pumalit. Hindi totoo yun. Iniisip ko ang kalagayan ng aking kapatid at paano siya magsisilbi kung ganyan ang kalagayan niya. Pero pinaparating sa akin na hindi siya lulong at minsan na lamang tuwing nagpa-party. Hindi ko nga ipaliwanag bakit gusto ko maniwala at hindi mawalan ng pag-asa. Noong nanalo siya, naging pinakamalayo na kami sa isa't isa. Maliban sa opisyal na tagpuan at kapag pumupunta yung nanay namin, hindi ako sumama sa loob ng 3 taon dyan sa Malacanang. Dahil lantara na doon ang inuman, ang paggamit nila ng cocaine at mga bawal na gamot. Hindi mo niya nakikita, naririnig. Kakaiba na siya pagsalita. Hindi na maintindihan kung ano-ano na ang sinasabi at wala na sa sarili. Nagtatago sa kabaitan niya ang pang-aabuso niya sa droga. At naabala na ito ng mga nakakapinsalang maling desisyon. Hinayaan niyang kumilos ang mga nakapalibot sa kanya. Yung mga umpaas pa ang presidente habang ninululong siya ng mga ito. Hindi na kami nagkausap. Sa harap ng publiko, pinipilit kong magmukha kaming maayos. Pero wala na kaming koneksyon. Hindi ko hinihiling na maunawaan ninyo ako, lahat kayo. Sa palagay ko, ang makakaunawa lamang sa akin ay ang mga pamilya may pinagdaanan sa adiksyon, sa inom, sa sugal, sa alak, sa bisyo, higit sa lahat, sa droga. Pag hindi ko siya nakakasama, buong aking loob na ipasok sa institusyon, ipagamot, iparehab ko na yan. Pero tuwing maghaharap kami noon, hindi kaya ng aking kalooban na gawin yon. Tuwing magsasabi siya sa akin na magbabago na siya, hindi ko siya kayang tiisin. Hindi ko kayang ipagkait sa kanyang pagkakatawan. At pagbamakasakali, umaasa ako at laging nananalangin na sana. Oo nga, nagbago na siya. Hanggang dumating ang 2024 at 2025, yung bisyo niya na ang dahilan ng pagbaha ng korupsyon. Kaya yung direksyon, maling-maling mga desisyon, walang accountability, wala lang hustisya. Hindi na niya alam ang nangyayari. Hindi na pinapaalam sa kanya ang mga pangyayari. Sinamantala ng mga ito ang paggamit niya ng droga. Kinangkang na nila ang kapan ng bayan habang ang mga dating tumatawag sa amin ng magnanakaw ay nakakita ng pagkakataon sirain ang lahat. Nagagamit na nila si Bongbong para sirain si Inday. Itinutulak na nila si Bongbong at ang bayan sa balin para umastang tagapagligtas. Mula sa pagtraidor at pagpapahamak kay VP Inday, sa confidential funds na kung tutuusin ang galing naman sa opisina ng Pangulo, hanggang sa pagpadukot sa dating Pangulong Duterte para ipando naman sa ibang bansa. Ang kapalitan ni Bongbong ay naging kalumitan.
Karapalan ng pagtatakip sa kanya ng mga nasa Congress, sa Senado, mga miyembro ng kabinete. Kitang-kita na ng taong bayan, wala nang puwang ang kahihiyan. Para pang nauulit ang bangungot ng kasaysayan dinanas namin noon. 68 years old po ang tatay ko nung pinatalsik sa pwesto. 68 years old na rin si Bongbong ngayon. November 17 din, noong 2021, nung nakumbinsi ko si Inday na magbise kay Bongbong. November 18 po, bukas, ang ikatlong araw natin. Siyam na taon na nakakaraan, saktong November 18 pa talaga, na pinalibing ni Pangulong Duterte ang tatay ko sa libingan ng mga bayani. Halo-halo na ang aking nararamdaman, pero alam kong ito ang dulo at hangganan ng aking pagtitiis at pananahimik. Hindi na tayo pananahimik! Dahil nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Kinasusunod ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ng dangal ng aking ama. Sa pamamagitan na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador. Hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya na kapag sinabing Marcos, nabawi na namin ang tingin sa nakaraan. Ngunit sa kagustuhan kong maging responsableng anak, matupad ang pangako ko sa aking ama. Nabigo akong maging mabuting kapatid. Naging mahina ako kay Bongbong. Sa kapulisan at sundalo, sa lahat ng mga leader at tagapagpatupad ng batas, siya ang Pangulo natin ngayon. Sinabi ko kung anong kalagayan niya ngayon. Tulungan niyo akong mapabuti ang kanyang kalagayan. Tulungan niyo akong matulungan siya. Hindi niya ako kalaban. Ang kalaban niya ay ang sarili niya. Damay ang bansa sa laban na yan. Bilang senador at lingkod bayan, batid ko ang mga problema at gaya ng bayan, alam ko rin ano ang solusyon. Sa pagkakawatak-watak, patuloy ng pamumulitika, pagnanasa sa kapangyarihan ng mga talunan naman, kaguluhan sa Mindanao, alanganing gyera sa China at Estados Unidos, kawalang pananagutan sa flood control scam, garapalan takipan, panggigipit sa hindi kaalyado, pagkakanulo sa kapwa Pilipino, pagjakip sa dating Pangulong matanda't may sakit upang ihagis lamang sa bansang dayuan, pagsagsak ng piso, paglaganap ng gutom, paghihingalo ng ekonomiya, at pagsasawalang bahala sa taong bayan.
ang delubyo kalamidad na nagdudulot ng parusa, ang korupsyon na nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas, sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan kung ikaw, aking kapatid, magsaayos ng iyong sariling kalusugan. Kapag humipa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, kundi bilang ate, bilang si Manang Aimee ni Bonget. Kaya itong sasabihin sa harap ng taong bayan, sa harap ninyong lahat, at sa harap ni Bongbong. Bonget! Magtatatlong taon na tayong hindi nagkakausap. 30 taon ko nang sinusubukan muli na ako'y pakinggan. Siguro ngayon ay makakarinig ng buo ang gusto kong sabihin. Walang mababawasan, hindi madadagdagan. Bongbong, nag-aalala sa'yo si Manang. Tuwing nakikita kita sa TV, gusto kitang puntahan. Napakalaki ng pinagbago mo. Itsura, pagsasalita, takbo ng pag-isip. Minsan, napapatanong ako sa sarili ko, ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yan nakikita ko? Pero ako, ading to, ako pa rin ito. Ako pa rin ang ate mo na tumatama ina sa inyo sa ibang bansa. Ang kasama nyo sa sumubok na samlain lahat ng sakit para sa iyo. Ang kapatid mo na hindi mo kailangan hingan ng tawad dahil agad ka nang iniintindi at tatanggapin dahil mahal kita. Nasa Bagong Tipan, kay Lucas, Kapitulo 17, versikulo 3 hanggang 4. Kung magkasala ang iyong kapatid, samayin mo siya. At kung siya'y magsisi, patawarin mo siya. Tama na, ading ko. Tapusin mo na ang paghihirap mo at ng bayan. Gaya nung umalis tayo sa palasyo, kaya ko pa rin hawakan ang iyong kamay. Huwag kang matakot. Malaki na ang dulot sa iyo ng droga. Sinisisi ko ang sarili ko dahil hindi ako nakinig sa mga sumbong. Hindi ako nakialam. Hindi ako maniwala. Pero hindi pa huli ang lahat. Tama na, ading ko. Magpahiga na tayo. Umuwi na tayo. Magpagamot. Magpagaling at nangangako ko. Hindi ako nalilingat. Hindi ako magkukulang. Lahat ng kasama mo ngayon, hindi natin kasama sa pinakakabilib na bahagi ng buhay natin. Kasama mo sila ngayon dahil nasa taas ka pa. Ako at ang ating mga tunay na kapatid dito sa Luneta ang kasama mo kahit magdilim ulit ang lahat. Talikaran mo ang iniisip at ibinubulong nilang ambisyon. Unahin na natin ang kalusugan mo. Dahil sa adiksyon, nabigyan mo ng malubhang karamdaman ang buong bansang Pilipino. Matatanda na tayo. Sakitan na si Mati. Alagaan na lang natin ang isa't isa. Kaliwat kanan man ang panghuhusga sa akin, malinaw sa aking puso na dapat mauna
ang Diyos, ang bayan, pamilya at sarili. Hanggang sa mga oras na ito, Bongel, gusto kong malaman mo na hindi kita sinusukuan. Hindi ko kakayanin kung mapapahamak ka. Kaya hinihingi ko na tayo'y umuwi na. Mga hinga, alang sa iyong kalusugan. Kaya ko mabigo at mawala sa iyo ang posisyon, pero hindi ko kayang mawala ka sa amin. Ayusin mo ang sarili mo. Magpagamot, alisin ang droga sa iyong sistema. At dahil ang ibang gusto, kundi gumaling ka, palampasan natin ito muli. Dahil wala akong ibang hinahangad bilang ate, kundi maging masaya ka, maging ligtas sa panganib, malusog, matagumpay sa buhay. Itama ang mali, labanan ang adiksyon, at ako hindi kailanman aalis sa iyong tabi. Susuporta at hindi titigil manalangin kasama ninyo dito sa Luneta at sa buong mundo. Dahil iyan naman ang tungkulin at ibig sabihin ng salitang kapatid, kapatid, mabuhay kayong magkakapatid. Maraming salamat po, Senator Amy Marcos. Patay! Alam mo ba naman? Pagkukuhaan! Tagumpay, sir! Malinaw na malinaw! Hindi ka nagtamang ang ating Pangulo para ng bayan! Tayo na ito! Tayo ay pinagpasilat ng tao ating binoto, binalan! Kaya ngayon mga kababayan, klaro-klaro, hinatapalan ko sa General Romeo Project Senator ng ating President of Delegates. Hindi ko ang iyong support sa inyo, Commander Chair. Hindi sa anak namin. Hindi lang sa dapat pag-isang. The people, tayo mga kababayan, tayo, you are fired, Mr. President, Mr. Marcos, you are fired. You are fired. Muli, bagay ng urusan, sa ating mga sulalayan, ang ating sinusta, ang ilang Commander Chair, ay hindi lang magtalakaw. Ito isang kamay, ito isang tartanik. Kaya naman, siya ay ating panggaling, palisay, ating ulang, ng talabaya. Mga kasama, alam mo, nakas po tayo. Hindi pa ho tapos ang pangyayari ngayon. Unang sa lahat, pasalamatan natin si Senador Amy Marcos na kanyang mga sinampit na malalita. Nananawagan po kami sa lahat ng ating mga kababayan na malapit dito, na pumunta, makiisa, makibahagi, hindi pang ibang laban. At yung binanggit ni General Pokis, ang ating pong mga opisyales sa Armed Forces of the Philippines, ang ating pong mga opisyales sa kapulisan, ang ating pong simbahan katoliko, ang ating mga kababayan, wala lang po tayong kulay, dilaw, pink, pula, berde, magkakaisang po tayo, laban po ng sambayanang Pilipino. Attorney, ano ang jurisdiction? Laban! Ang itilo tayo nito!